Saan ta akong manggunting? Saan yung gunting? Ah. Pati. Mga patong man ni diri. Diri ka puyo. Man diri ako tools rin mo ko. Pag may nakatira dito nga engkanto, wag naman inyo akong lupuhin kasi wala nang bumibili sa akin mga bonsai pag ganito mangyayari lagi. So kung manghiram kayo ng tools, wag nang kunin kagad. Pwede magpaalam kayo sa akin kaysa tatakutin niyo ako. Iba na laman ang trabahuin ko. Mamaya na yan, maraming mangluloko dito. Doon na lang ang kasikasuhin kung aking maya na yun. Hi, good morning everyone. So this morning hindi nang ngayon lang mangyari yung ganyan sa akin. Yung mga dito kahit minsan walang tao dito sa bahay. So siguro pinaglaruan na naman ako. So for this morning ang isi-share ko sa inyo itong pag-alaga ng mga bonsai materials sa maintenance like this one here. So na ito natubuan na ng damo, then supposed to be kailangan i-maintain na ito sa paggupit kasi almost final na ito. So ang gagawin nito, di ba may mga dahon na palabas na siya, tapos biglang tumataas. So dahil galing ito sa shade area, so kaya mataas yung agwat. So ang gawin na lang dito is like this one here, yung ganyan. So siyempre pag lumampas pa yan, so pangit ng tingnan masyado. So ang gawin diyan is putulan hanggang sa last na dahon, so may maiwang isang dahon yun to reduce din. Tapos ang mangyari dyan is mag times 2 yung mga sanga, yung ganyan, like this one. Yun ang sa akin. This kanya-kanya kasi tayo na style for this one here. So this is my kalyos. So it's happy na ito is muntik na itong mamatay. Then lagi kong binabago ang forma nitong aking kalyos. Then sa daily maintenance naman, sa mga ibang materials ninyo, ganito na naman ang ma-share ko sa inyo. Punta tayo sa kabila. So magkuha ako dito ng mga bonsai materials ko na for maintenance. So this is bonsai materials almost finished na. So dito na naman ako na lang sa kabilang table kasi may mangluloko doon sa kabila. So this one here, so itong mga materials is almost finished na. In fact, kaunti na lang wire na iiwan. Ang gawin na lang dito is more on trimming, then tanggal dahon, lagay ng abono. So nakita no, green na green. So kaya ito ang parang careful na sa pag-maintain ng ganito. Ibaba na muna natin itong mga iba para mas makita. So paano maggupit? So makikita nyo, there are parts here dito na pag hayaan mo itong magdagko, mapangit siya out of the proportion.
So, yun ang tatanggalin. So, hindi mo gugupitan, kakamutin mo lang kasi pag gugupit mo, tumubo ng tumubo dyan. Kung pwede pa, ibabrush mo to ng steel brush para di na guni siya magtubo ditong banda. So, this is a small Argao Taiwan bonsai materials. Dito naman sa baba, lagi mo itong kinukuha, malaki yung dahon. Lagi mo itong kukunin kasi siya ang sumisipsip sa nutrients dito sa nutrients sa lupa sa baba. Pati yung mga damo, lagi mong kukunin yung mga damo. Time to time, tanggalan mo ng damo kasi pag maglagay ka ng fertilizer in this materials, yung mga damo ang unang kukuha sa nutrients. Then, asa naman to kung gunting. So dito tayo, i-focus na siya doon. So this one here, kung magugupit tayo is like that one. Kung gupitan mo ito sa taas, pag times 2 niya, is mahaba na. So dito, banda pinaka-atlas, pinaka-malapit sa joint na siya ni mo gugupitan. Pag gupit mo dito, kailangan ilapit mo, tapos kailangan walang sugat yung dahon because it is finishing and is a subject for show na ito. Kung for ready for showing, then tapos tanggalan na itong wire. So kailangan mag-attend ka ng show. Mas maganda pag walang wire. So halimbawa dito, yan. So gupitan mo dito. And this one here, malapit. Kasi tignan mo yung agwat ng dahon kasi first na shoot or yung salingsing niya, shoot yung tawag yon. Yung salingsing niya is malapit yun sa both end. Then after that, biglang palayo. Kung mapapansin ito, hanap tayo ha. Dito nga banda, ma-focus. Ito na lang ito. So, this one area here. Makikita ninyo, ang agwat dito is sobrang lapit dito. Then tapos, dahan-dahan na siyang lumayo. Malayo na dito, oh. So, lumalayo na. So, dito sa pinaka malapit lang yung agwat dyan, yung puputulin. Yung ganyan. So, itong Argao Taiwan is kahit simple lang ito na bonsai materials, madali lang buhayin. Pero kailangan careful ka kasi pag sugatan itong dahon is maging pangit na ito. Yan. So, yun ang hindi ko na tatapusin itong paggupit. Ang ginashare ko sa inyo lang paano ako maggupit yung ganito na-focus na kanina sa camera na yung pinakamalas na sobrang lapit yung dahon niya, dyan mo puputulin. Tapos kailangan sa kanto, yung tawag din, hindi mo lagyan ng gap kasi pag may gap yun, pag salingsing makita yung pinutlan. Tama ba yung pagsabi ko? Yun. Then, ito siya, kasi maliit ito. So, yung manunood dito, pag i-show mo ito, lumalapit talaga sila. Sobrang lapit yung pagtingin nila kasi maliit man. So, diyan mapapansin yung mga tinitrim mo nga nasa gata na yung dahon. So, pangit siyang tignan sa malapit. So, another one here. Ikat na. Oh, wala po ka-exit. Ikat na nimo. So ito naman like this one here. This Miniforest tugas bato. Kahapon ko lang ito siya na nagupitan tapos linagyan ko ng abono. Pero kung tignan mo sa malayo, maganda siyang tignan. Pag ilapit mo yung camera, pangit siyang tignan. For the reason is hindi siya exposed sa sunlight. Tapos yung dahon niya malayo yung agwat. So kailangan pa ito na laging tinitrim para maging magka-sikip-sikip na yung dahon. Then maganda siyang tignan sa malapit. Kung lalapitan mo ito sa camera, hindi siya magandang tignan ilapit. Yan. Kung bagong gupit, hindi siya magandang tingnan. So, yun lang ang masishare ko for this morning. Sasali ko lang yung konti kong mga maliit na bonsai doon na natapos ko kapon kahit maulan. So, nagsabi na ako nga hindi ako mag-work about bonsai yesterday, pero na ko pa rin, na what we call this
natrabaho ko pa rin yung ibang mga materials ko, yung mga maliit. So for this morning, ito lang ang masishare ko regarding yung the way magupit ako. Tapos I think need to pahuway muna sa loob kasi linuloko ako yung isa kong balite doon. Matagal na yung laging ganyan eh. Minsan may maririnig ako magsasalita dyan. So for this morning, ito lang ang masishare ko. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.